Hi! Magandang araw po sa inyong lahat, at welcome back sa aking channel JME TV. Ako'y naririto muli para sa pagpapatuloy ng aking kwento, para sa ikalawang bahagi ng aking kwentong trip to Polillo Island. At ito'y patungkol naman sa mga kaganapan sa unang araw namin sa bayan ng Panukulan. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay isa sa mga hindi pa nakapag-follow at subscribe, ay nais kitang anyayahan na i-click ang subscribe or follow button, gayon na rin ang notification bell. Maraming salamat po. At heto na kami habang pababa na ng bangka, at amin na munang pinauna ang ibang pasahero. At matapos ang mahigit 2 oras sa laot, sa wakas kami ay nakadaong na rin dito sa pier ng Panukulan. At sa aming pagdaong, agad namin hinanap ang susundo sa amin na pinsan nila Kuya Mar. Ngunit wala kaming ideya tungkol sa kung sino at saan sila sa mga taong naririto, ngunit maya't maya pa amin nang nakita, at sa wakas sila ay nagkakilala na rin. At matapos na nga kaming sunduin, ay agad naman kaming dumiretso sa kanilang bahay, hindi kalayuan sa mismong pantalan ng Panukulan, kung kaya't ito'y nilakad na lang namin. At sa pagdating namin sa kanilang bahay, agad naman kaming kinamerienda ni Ate Merlinda, isa sa mga pinsan ni Kuya Mar. Sa aming pag-aakala kami ay dito magpapalipas ng gabi, subalit aming napag-alaman, ay may inihanda na pala sila na isang resort na aming pagtutuluyan. At dahil sa kami ay sabik na makita ito, agad kaming tumungo sa resort pagkatapos namin magmerienda. Kung kaya't kami ay sumakay na ng tricycle upang magpahatid sa aming tutuluyan na resort, ito ay may kalayuan rin mula sa kanilang bayan. At habang ako ay nasa tricycle, agad naman akong nag-video at ako'y namangha sa bawat lugar na aming dinadaanan, sapagkat nakikita ko ang kasimplehan at katahimikan ng kanilang lugar. Habang papalayo kami sa bayan, akin ring napapansin ang kalinisan ng bawat kalye dito, wala man lang basurang pakalat-kalat o kaya naman dumi ng aso sa kalsada. Ayon sa pinsan ni Kuya Mar, may multa raw pag may nakitang asong pag-alagala dito. Sana ganyan rin lahat ng policy sa lahat ng lugar, at nang marating na namin ang dulo ng kalsada, akala ko ay hanggang dito na lang kami, yun pala ito ay dulo lang ng kalsadang sementado, kung kaya't naging malubak na ang aming dinadaanan. Ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagbe-video, kahit naaalog-alog at nagkanda-untog-untog na ang aking itlog sa loob ng tricycle. Sige lang, basta makuhaan ko lang ng video ang lugar na ito, sapagkat aking naaalala at bumabalik tanaw ang aking mga karanasan, nang ako ay nasa probinsya pa namin, na isa ring isla, at ito ay ang Gurrias Island sa Masbate. At nang nakarating na nga kami sa mismong resort na aming tutuluyan, ito ay ang Emeralds Beach Resort. Agad namin nilibot ang lugar at ang mga cottage na aming pagtutuluyan. Ito ay may 2 cottage, na talaga naman na, mamamangha ka sa ganda at preskong kapaligiran. At sa aming pagpasok sa cottage ay napansin ko rin na halos kumpleto na sa gamit, kung kaya't napaisip ako na hindi lang ito basta cottage, ngunit isang bahay or bahay bakasyonan. Meron din kusina na kumpleto na sa gamit gaya ng kalan, kaldero, kawali, at marami pang iba, at may video okay na rin para sa mahilig kumanta. Pakiramdam mo ay feel at home ka talaga, at simpre pagkadating namin agad naman lumusong sa dagat, ang iba namin nakasamahan, lalo na sila Lance at Lian na talaga namang excited na maligo sa dagat. At hindi naman ako nagpauli, ako naman ay aking ninamnam ang preskong hangin mula sa karagatan, at aking in-enjoy at ni-relax ang sarili, at nagmuni-muni dahil sa katahimikan ng lugar. Kung kaya't heto namang si Ate Vanessa ay napagdiskitahan na hatiin itong guyabano, nakukuhaan ko pa sana ng video habang hinahati, ngunit namalayan ko na lang ay nahiwa na. Dahil sa hindi na rin niya matiis na tikman ang guyabano, kung kaya't ako'y nakitikim na rin. Matapos nga namin kumain ng panghapunan, habang sila Kuya Mar at ang kanyang mga pinsan ay nagkakasiyahan, ay amin naman napansin na ang dagat ay nasa low tide na. Kung kaya't ako'y niyaya ni Kuya Bong na mangisda. Agad naman akong sumama at akin na rin binitbit ang timba, ngunit ang aming mga nakuha lamang ay puro shell lamang,
hanggang sa tuloy-tuloy lamang kami sa pangingisda. Habang kami ay nangingisda, ako naman ay muntik naman matemba, dahil sa ako'y nakaapak sa madulas at matutulis na bato, na naging dahilan ng pagkasugat ng aking mga paa. At nang ako ay makaramdam ng hapdi, agad na namin itinigil ang pangingisda at kami ay umaho na at noon na mahina, dahil kinabukasan ay birthday na ni Kuya Mar. Kung kaya't hanggang dito na muna ang aking kwento, at ako'y muling nag-aanyaya na samahan niyo ako sa part 3 ng aking video, sa pamamagitan lamang ng pag-subscribe sa aking channel, at sabayan niyo na rin ang pag-click ng notification bell, upang kayo'y aking ma-notify sa tuwing meron tayong video na i-upload. Maraming salamat po, at palaging mag-ingat po ang lahat. Bye!